Malagimang sinapit ng isang bayan sa kamay ng mga halimaw na tinatawag na Shuki, at isa sa biktima ang pamilya ng isang batang babae sa kamay ng Shuki na tinawag niyang Unicorn. Isang umaga ay naglilinis ng paaralan si Yuki kasama ng mga lalaki dahil iyon lang ang pakinabang nila, di gaya ng kababaihan na kayang magkaroon ng powers pag kumain ng bunga ng peach. Kaya naman alam ni Yuki kahit ang pagtahi ng butones dahil siguradong sasakalin siya ng ate kapag hindi sumunod. Ngunit alam din ng mga kasama na nawawala ang ate niya. Kasalukuyan siyang nag-a-apply sa trabaho subalit ayaw niya ng normal na buhay. Nang mapansin niyang kumakapal ang hamog at aksidente siyang napunta sa Mato District kung nasaan ang mga Shuki kaya agad na humingi ng tulong. Subalit muntik na siyang mapatay ng halimaw kaya napatakbo na lang ang binata ngunit nakarating sa isang dead end. Nang sumugod ang Shuki ay akala niyang dedo na siya ngunit niligtas ng isang Shuki na alaga ng isang dalaga. Tapos nakipaglaban ng dalaga sa maraming Shuki na madali lang nitong natalo. Ngunit ang alaga niya ay pinatay ng dalawang Shuki kaya madali niyang tinapos ang mga ito. Pagkatapos ay nagpakilala na siya daw ay si Commander Kyoka ng 7th Squad. Napakarami pang mga Shuki ang dumating, kaya kumuha siya ng bagong alipin at sinakyan ito para makatakas sila. Hinabol pa rin sila ng mga Shuki ngunit dumating ang mga member ni Kyoka na sina Hamari, Nei at Shushu. Ginamit ni Nei ang kapangyarihan para malaman ang lokasyon ng mga Shuki, at si Hamari ay pinagbabaril ang mga ito. Samantalang si Shushu ay naging dambuhala at tinapos ang maraming halimaw. At habang nanunood ang binata ay napahanga siya sa kakayahan ng Demon Defense Force. Nailigtas ng mga kasama ang isang batang lalaki, ngunit nang magising ito ay hinahanap ang ate niya. Mabuti ay nakita nila Kyoka ang ate nito kaya nailigtas mula sa pagkahulog. Subalit naabutan dahil mabagal ang sinasakyan. Mabilis na tinapos ni Kyoka ang mga Shuki, at pinuntahan ni Yuki ang bata ngunit pareho silang nailigtas. At gamit ang mahika ay napatalsik ni Kyoka ang mga Shuki gamit ang barrier. At bago pa maubos ang mahika ay nais niyang gamitin kay Yuki ang kapangyarihan. Tinanggal ni Kyoka ang gloves at dahil sa instinct ay dinilaan ito ng binata. Kaya nag-transform siya na isang taong lobo dahil sa kapangyarihan ni Kyoka, na kaagad na tinapos ang isang Shuki. Sumakay sila sa likod ni Yuki at matapang ni pinagpapaslang ang napakaraming mga halimaw. At dahil sa kakaibang lakas at bilis ni Yuki ay nagawa nilang makaligtas, subalit nag-transform ang mga Shuki na isang malaking halimaw. Kaya sumugod sila Yuki at matapang itong kinalaban hanggang sa tagumpay itong mapaslang na nagsanhi ng malakas na pagsabog. Pagkatapos ay nagpaiwan sila sa mga kasama, dahil nais pa daw kausapin ni Kyoka ang binata nang bigla niya itong halikan. Dahil tuwing pagkatapos daw siyang magamit nito ay palagi siyang bibigyan ng reward kaya tumibok ang puso ng binata. Dagdag pa ng dalaga na kusa daw kumikilos ang katawan niya para sa reward ni Yuki. Dinala ni Kyoka si Yuki sa dorm ng 7th Squad. Pinakita ni Kyoka ang barrier kaya ligtas daw sila dito. Saka ipinakilala ng commander na si Yuki ang bago nilang kasambahay. Tapos nalaman pa niyang 11 years old lang si Nei pero isa ito sa master niya kaya napaluhod na lang ang binata. Dahil sa sipag ng binata ay kumikinang-kinang pa ang dorm. Nang may dumating na isang Shuki mabuti na lang ay may barrier. Pinaliwanag ni Nei na ang Mato District ay nasa alternate dimension na kasing laki ng Tokyo, at lahat ng lugar dito ay may squad na nakadestino. Pinagbabaril ang Shuki dahil dumating pala si Hamari na may pagkamaldita kaya agad na inutusang maghanda ng hapunan ang binata. Natuwa ang mga dalaga sa masarap na hapunan dahil sa talent ni Yuki sa pagluluto. Ngunit habang kumukuha ng kanin ay naisip niyang bakit siya naging katulong. Sinabi ng commander na gagamitin niya si Yuki kapag kinakailangan, at wala din siyang magawa dahil tinutukan ni Hamari ng espada. Pagsapit ng gabi ay naglilinis siya ng tore nang makita si Hamari na naliligo kaya kabado siyang nagtago. Ngunit nandoon pala si Shushu na pinaliit ang sarili para bantayan siya. At nakunan pa siya nito ng litrato kaya ginamit ito ng dalaga na pang blackmail. Kaya napilitang maglinis si Yuki ng kwarto ni Shushu. Sinubukan pa niyang kunin ang cellphone pero patibong din pala ito ni Shushu para makahawak siya ng underwear. Tapos kinuhanan ulit siya ng litrato habang hawak ito kaya may bago na namang pang blackmail. Nakita ni Yuki na nagsasanay ang dalawang dalaga sa labas. Nang may dumating na Shuki kaya kinalaban ito ng commander kahit walang armas kaya labis na natakot ang binata. Ayon kay Nei ay aalis daw silang tatlo patungo sa meeting kaya si Shushu lang ang makakasama ni Yuki sa dorm. Ngunit napansin ng binata ng ngiting aso na si Shushu dahil sa mga balak. Pagkaalis ng mga kasama ay agad inalipin ni Shushu ang binata kaya galit na galit ito. Pero nang makita ang mga siopaw ay naisip niyang masarap din palang magmasahe. Pagkatapos ay niyaya siyang maglaro ng video game at kung sino ang matatalo ay maghuhubad. Naglaro ang dalawa subalit hindi inaasahang napakagaling pala ni Shushu kaya kailangan ng magtanggal ng salawal ng binata. Ayaw itong gawin ni Yuki dahil delikado daw, pero natawa si Shushu saka ginamit ang kapangyarihan para patunayan na si Yuki ang delikado sa kanya saka pinilit siya nitong bulatlatin. Pagkatapos ay pinagtawanan ng nakitang kasing laki lang daw ng uod kaya hiyang-hiya ang binata. Nang makaramdam sila ng pagyanig na mula sa malaking Shuki na binabasag ang barrier, nagpalaki si Shushu at agad na nabalibag ang malaking halimaw. Tapos pinaikot-ikot ka ng jowa mo, ay joke lang. Saka binigyan niya ito ng isang suntok at
isang malakas na sipa. Ngunit meron pa palang isa na nasa likod na mas lumaki pa. Nagpalaki pa si Shusho pero hindi na gumana dahil pagod na. Hinawakan ng mga Shuki ang mga paa kaya nasuntok siya at napatalsik ng malaking Shuki. Dahil dito ay naisip ni Yuki na piliting mag-transform sa pamamagitan ng pagdila sa boots ni Kyoka. Nauubos na ang lakas ni Shusho, ngunit dumating si Yuki na kalahati lang ang na-transform subalit matapang na sumugod at nagawang mapasabog ang ulo ng malaking Shuki. Pagkatapos nito ay nahulog siya at naipit sa mga dambuhalang siopaw ni Shusho. Ngunit pagbaba ay nakita ni Shusho ang galit na Mayor Joe ng binata kaya hiyang-hiya si Yuki pero napahanga naman si Shusho. Sinabi ni Kyoka na pusa daw magre-repair ang nag-crack na barrier sa labas. At pag-alis ng mga kasama ay pinakita ni Shusho ang bago niyang litratong pang-blackmail. Samantala isang squad naman ang kinalaban at walang awang tinalo ng isang humanoid Shuki. At nasa sabik na daw ito na makita si Yuki. Gamit ang portal ay lumabas mula sa Moto District ang dalawa. Saka nagpunta sila sa libingan ng pamilya ni Kyoka na kinatay daw ng isang Shuki na tinawag niyang Unicorn kaya nagpa siya siyang sumali sa squad. Pero bago sila bumalik sa Moto District ay nagyaya muna si Yuki sa isang cafe. At nang matikman ito ni Kyoka ay ito ang unang beses niyang ngumiti. Ngunit biglang nagkaroon ng emergency kaya nagmadali silang bumalik sa Moto. Nang makauwi ay magkasama ang dalawa sa kwarto para bigyan ni Kyoka ng reward ang binata. Siya ang nagtanggal ng stockings ni Kyoka. At paglabas ay parang walang nangyari. Gamit ang kapangyarihan ni Nei ay napag-alaman na maraming Shuki ang nagpakita. Agad silang lumabas lula ng mga sasakyan. Nang makita ang mga kalaban ay kaagad silang umatake. Ngunit may tumira ng kapangyarihan kay Shusho kaya talsik. Nakita nilang ito ang Unicorn at sunod na pinasabog ay ang kanilang sasakyan. Nagpakita ang may-ari ng Unicorn na isang humanoid Shuki na nagpalabas ng kapangyarihan mula sa bibig na hindi kinaya ni Hamari. Umatake si Kyoka subalit nasa lag nito. At habang nakikipagbakbakan ay tinatanong sila ng humanoid Shuki kung nakita nila ang kapatid niyang lalaki. Ngunit nang lumabas ang isang malaking Shuki ay siya na mismo ang pumatay gamit ang buhok. Saka pinakain sa alaga. Muli silang naglaban hanggang sa magawa ng Shuki na mabihag si Yuki. Nang mapagtanto ng isa't isa na tila magkadugo sila pero agad na pinutol ni Kyoka ang buhok. Muling umatake si Kyoka subalit napatalsik ang espada niya. Nang tumakas ang kalaban ay nawala sa sarili ang commander dahil sa galit at puot niya sa Unicorn. Mabuti na lang ay pinrotektahan ni Yuki ang mga kasama. Nagawa nilang mailigtas ang mga kasama. At sa loob ng kwarto ay agad naman na ibinigay ng commander ang reward niya sa binata. Sigurado ang humanoid Shuki na si Yuki ang hinahanap niyang kapatid. Pero nagtataka siya kung paano nag-transform ang kapatid. Naliligo si Yuki nang puntahan siya ng dalaga para tuksuhin. Sinabi ni Shusho na wala daw siyang damit pero hindi naniwala ang bida kaya lumingon siya, pero nakitang totoo pala ang sinasabi nito kaya napatakbo ang binata. Ngunit sa labas ay nakita naman niya si Hamari kaya hinabol siya nito ng chainsaw para putulin ang pototoy. Pinuntahan sila ng 6th squad na sina Commander Tenka at ang kapatid ni Hamari na si Yachiho. Nagkaroon ng meeting ang dalawang squad tungkol sa mga humanoid Shuki. Dahil ipinag-utos daw ng Supreme Commander na magtulong sila sa pagpuksa sa mga ito. At dahil minamaliit ni Yachiho si Hamari ay nagmungkahi ng exhibition match si Kyoka. Pumayag naman si Tenka bago sila umalis. Magkasama ang dalawa para mag-training. Pinaliwanag ni Hamari na ang tunay niyang kapangyarihan ay ang mangkopya ng kakayahan gamit ang cellphone at ang napili niyang kopyahin ay si Kyoka. Kaya paghalik ni Yuki sa kanyang kamay ay nag-transform ang binata subalit kakaiba ang itsura nito na natuklasan nilang mas mabilis kumilos pero mas mahina ang suntok. Kaya dinumog niya na lang ng suntok ang mga Shuki sa paligid hanggang sa mapatay ang mga ito. Subalit pagtapos ay kusang gumalaw ang kamay ni Hamari para ianggat ang palda para sa reward ng binata. Patuloy pang nagsanay ang dalawa para manalo sa exhibition match. Sinubukan ni Yuki na mag-focus ng lakas sa kanyang mga binti kaya nakatakbo ng napakabilis subalit walang kwenta ang kanyang suntok dahil hindi namatay ang Shuki. Kaya muli silang nagsanay nang dumating si Kyoka. Sinabi ni Kyoka na kailangan niyang sakyan si Yuki para mas lumakas ito. Pagsakay ni Hamari ay nakaramdam si Yuki ng malakas na energy. Agad nilang sinubukan ang kakayahan sa isang Shuki na nabutas nila dahil sa lakas. Ngunit pagbalik sa human form ay mas pagod ang binata. Patuloy silang nag-training para manalo. At gamit ang kakaibang bilis ay walang laban ng mga Shuki sa dalawa. Dumating ang araw ng exhibition match kaya isinama na ng 6th squad ang member na si Sehera. Gumawa ng napakalakas na barrier si Gina Biza ng ika-10 squad. Dagdag pa nitong gamit ang kakayahan niya ay gagaling sila pagkatapos ng kanilang labanan. Unang maghaharap ang magkapatid. Kaya nag-transform na si Yuki para maging kasama nito sa duelo. Nang magsimula ang laban ay nabigla si Yachiho sa bilis kaya pinabalik niya ang oras ng 5 segundo. Ngunit napansin ni Hamari na ginamit ng kapatid ang powers kaya
kaya, nag-iba sila ng taktika at sa itaas naman sumugod. Naisip naman ni Yachiho na panalo na siya sa laban dahil sa kanyang kakayahan. Subalit sa utos ni Himari ay mabilis nilang naatake si Yachiho bago pa ito makagamit ng powers. Ngunit nagawa pa rin itong ma-rewind ng 5 segundo ang oras, at sa tamang pagkakataon ay pinatigil ng 5 segundo ang oras para mabaril sila Himari. Ngunit tumakbo pala ang dalawa sa hindi niya maabot, saka tumakbo ng napakabilis si Yuki upang lituhin si Yachiho. At pagkatapos bumaril ni Yachiho ay mabilis silang sumugod pero nakailag ito sa atake. Saka pinlano ni Himari na ubusin ang kakayahan ni Yachiho upang matalo nila ito. Ngunit may itinatago palang alas si Yachiho sa kapatid, kung saan nagagawa niyang patigilin ang oras ng 10 segundo. Nagawa niyang makalapit at pagbabarilin ang dalawa, kaya nahulog sila at tila si Yachiho na ang panalo. Ngunit napansin ni Yuki na nahihirapan na rin si Yachiho, kaya muli silang bumangon at ginamit ang napagsanayan nila na strategy kaya nasilaw si Yachiho, at pagtigil ng oras ay hindi niya makita si Himari dahil sa usok ni Yuki, kaya bumaril na lang din siya ng 4 na beses papunta sa likod ng binata. Ngunit nasa ibaba na pala si Himari kaya nabaril ang ate at napabagsak ito, kaya si Himari ang nanalo sa laban. Paggising ni Yuki ay kusa siyang gumagaling dahil sa kapangyarihan ni Gina. Tapos niyaya ni Yachiho na bumalik si Himari sa Azuma family, pero giit ng dalaga na ang 7th squad na ang bago niyang tahanan kaya bigo ang ate. Bago lumaban si Shusho ay umuwi muna siya para uminom ng tubig, kaya naman nahuli niya ang ginagawa ng dalawa. Samantala sa itaas ay pinapanood pala sila ng mga kalaban. Ang susunod na maghaharap ay sina Shusho at Sahara. Agad na sumugod si Sahara subalit pinaikot at binalibag ni Shusho. Ngunit nakaiwas ito sa kanyang siko kaya nakabawi si Sahara ng head slam. Napapagod na daw agad si Sahara kaya gumamit na sila ng mga kapangyarihan. Nagpalaki si Shusho, at si Sahara ay nag-super science. Sinuntok siya ni Shusho ngunit nakaiwas pala, kaya sinampal niya ang higanti sa mukha. Tapos sinuntok sa paa si Shusho kaya iyak ito. Saka walang tigil na pinagbabato at sinikmuraan pa hanggang sa mapatumba. Pero muli siyang bumangon para manalo. Tapos mas nagpalaki pa at saka binadislam si Sahara. Subalit na natili itong nakatayo, pero hinawakan at saka binalibag kaya nakatulog. Ngunit mas nagiging malakas pala si Sahara kapag nakakatulog siya kaya nagawa nitong mabalibag si Shusho, at hindi na ito nakabangon pa kaya panalo si Sahara. Masaya pa rin ang commander sa ipinakita ni Shusho, pero umuwi siyang umiiyak dahil napahiya daw siya sa harapan ni Yuki. Sinundan siya ni Yuki sa kwarto para pag-aanin ng loob. Nakiusap ang dalaga na pumikit ang binata, saka siya lumabas ng kwarto at hinalikan ito. Pagkatapos ay namula dahil nakalabas ang kokomelo ni Shusho. Nagmasid si Nei sa kapaligiran nang mapansin ang mga nilalang. Subalit nakita siya nito kaya labis siyang natakot. Saka kinausap gamit ang telepathy na magsisimula na daw silang sumalakay. Naglabasan ng napakaraming mga Shuki ngunit kumpiyansa si Gina sa barrier niya. Ngunit nang dumating si Rairen ay nagawang mabasak ang barrier niya. Inuwi ni Tenka sina Gina at Nei gamit ang powers. At ang mga naiwan ay nakipaglaban sa mga halimaw. Nasa kondisyon na muli si Shusho kaya nagpalaki at sinipa ang maraming Shuki. At tinulungan din siya ni Sahara. Hinarap ni Himari si Rairen ngunit walang kwenta ang baril niya. Pinakidlatan niya ang dalaga pero nailigtas ito ng kapatid. Saka nagpaiwan si Yachiho para kalabanin si Rairen. Samantala nakiusap si Himari na gamitin din si Yuki. Pumayag ang commander kaya hinalikan ni Yuki ang kamay ng dalaga kaya nagkaroon ang binata ng pinagsanib na transformation. Saka gumamit siya ng Howling Blast na tumupok sa napakaraming mga Shuki. Nakabalik na si Tenka sa labanan at naiinis naman si Gina dahil nais niyang mapanood ang labanan. Kaya pinahawak siya ni Nei sa balikat kaya nakikita na din niya ang nangyayari sa battlefield. Muling gumamit ng Howling Blast si Yuki. Samantala si Yachiho ay pinapatigil ang oras upang makaiwas sa mga atake ni Rairen. Kaya pinuntirya ng kalaban ang braso niya para matigil ang paggamit ng kakayahan. Ngunit ginamit ni Yachiho ang mga paa upang magawa ang pose at ma-rewind ng 5 segundo ang mga naganap kaya hindi siya napinsala sa atake. Subalit galit na si Rairen kaya nais niya nang tapusin ang dalaga nang dumating naman si Tenka para mag-sub. Mayabang ni Rairen ang army na nasa likod, ngunit nakita niyang nasusunog na ang lahat ng mga ito dahil kay Tenka. Patuloy ang pakikipaglaban ng Demon Defense Force sa mga Shuki ngunit tila hindi nauubos ang mga ito. Gumamit si Rairen ng malakas na kapangyarihan mula sa kanyang kamay, pero nakaligtas si Tenka dahil sa kakayahan. Bumuga ng 3 bola ang apoy si Rairen pero simple lang itong iwasan sa babae. Saka gumamit si Tenka ng black hole na agad na iniwasan ng kalaban. Nagpalabas ng asul na aura si Rairen, at pinutakte ng atake si Tenka, pero nasa likod
likod na pala ito kaya nasapok ang humanoid Shuki saka tineleport pa ito sa ere. Saka nagpunta sa malayo si Tenka saka siya nagpalabas ng mas malaking black hole na hinigop si Rairen hanggang sa maglaho. Napagtanto nila Yuki at Hamari na nasa ibang level talaga ang mga commander. Ngunit kumpiyansa pa rin si Kyoka sa layuning maging Supreme Commander. Pag-uwi sa dorm ay nagkaroon na ng mga tagahanga si Yuki kaya nang hihingi ng autograph niya si Gina. At dahil hindi natuloy ang exhibition match ng dalawang commander ay sinabing next time na lang daw saka umalis ang 6th squad. Tapos oras na naman para sa reward ng binata. Kaya pinaliguan ng dalawang dalaga si Yuki sa hot spring. Nag-drawing si Nei ng mga kalaban na nakita niya. Ngunit wala sa mga ito ang humanoid Shuki na may unicorn. Na naisip ng binata na kamukha talaga ng ate niya. Nagbiyahe ang 7th squad para magpunta sa dorm ng 6th squad. Sinalubong sila ni Tenka. At habang nag-uusap daw sila ay maglilinis muna ang binata. Subalit nakita niyang napakalinis na ng buong dorm. Nakita niya rin ang mga underwear ng mga ito kaya muntik nang tumayo si Mayor Jun. Nagpunta siya sa silid ni Yachiho para ibigay ang damit. Nang makita ang napakaraming litrato ni Hamari sa loob. Nakita din niyang natutulog si Sahara sa living room ng naka-underwear lang, kaya kukumutan niya ito nang hilahin siya dahil akala ay isa siyang unan. Kaya sinubukan niyang umalis pero ni-wrestling ng mga binti nito. Napag-usapan ng dalawang commander ang mga humanoid Shuki. At aminado naman si Tenka na hindi siya sigurado kung napaslang nga ang nakalaban niya. Sa base ng mga humanoid Shuki ay nakitang buhay nga si Rairen dahil nailigtas pala ito ni Shikoku. At napag-usapan din nila na malalakas din pala ang mga commander ng Demon Defense Force kaya sa susunod ay si Shikoku na ang masusunod sa plano. Natapos na rin ang meeting ng dalawang commander. Subalit nais pang hingiin ni Tenka si Yuki. Habang nagbabiyahe ay kinwento ni Kyoka ang sinabi ni Tenka sa kanya. Subalit mas gusto ni Yuki na magtrabaho sa 7th squad. Pagsapit ng gabi ay dumalaw na naman sa kwarto ng binata si Tenka para yayain siyang maging boyfriend nito. Lumapit ito at damaykit ang Cocomelon kaya labis ng kinakabahan si Yuki. Pamatong ito sa bida at ginamit ang kakayahan para matanggal ang damit. Tapos sinimulan siyang aswangin ng dalaga ngunit dumating si Shusho at nahuli silang magkapatong. Kaya pinauwi na ito ng 7th squad. Nagsimula sila sa pagsasanay kaya ipinahiram ni Kyoka si Yuki kay Nei. Paghawak ng kadena ay nagbago ang anyo ng binata ayon sa kakayahan ni Nei. Sinubukan ito ni Yuki kaya naisip na normal lang ang kakayahan nito pero mas lumakas ang kanyang pakiramdam at paningin. Kaya nagagawa niyang makita ang mga suot na underwear ng mga dalaga. Pagkatapos ay hinalikan siya ng bata para sa reward. Saka nahiya ito dahil kusa daw kumilos ang katawan niya. Dahil dito ay naisip ni Shusho na hiramin din si Yuki para sa reward pagkatapos. Pagsakay niya kay Yuki ay nakapag-transform ang binata na mas malakas pero mas mabagal daw. Pero hindi ito pasado para sa commander. Kaya sinubukan ni Shusho kung magiging malaki din si Yuki pero hindi gumana. Pagkatapos ay sinamahan ni Yuki si Nei na lumabas sa portal para pumasok sa eskwela. Habang naglalakad ay kinwento ni Nei ang dahilan kung bakit siya sumali sa 7th squad ay para hanapin ang mga magulang na bigla na lang daw naglaho. Pag-uwi ay nakitang magkasama ang dalawang commander. Nang tuksuhin na naman ni Tenka si Yuki kaya nagtakip ng mga mata si Nei. Nang biglang tumunog ang alarm dahil sa natuklasan nila Hamari ng mga portal. Hinatid sila ni Tenka, Kile, Shusho at Hamari. At pagkatapos mag-transform ay inamin ni Kyoka na nagseselos siya kay Tenka. Nagsimula sila at gamit ang kadena ay inatake ang mga Shuki na napanood ni Shusho sa malayo. Sa likod ni Hamari ay may lumabas na malaking Shuki kaya iniligtas siya ni Shusho. Mabilis itong inatake nila Kyoka subalit tumubo kagad ang naputol na kamay. Ngunit muli silang sumugod at ginamit ang bagong teknik na siyang tumapos sa malaking halimaw. Sumugod pa sila sa napakaraming mga Shuki na walang awang pinagpapatay. Gamit ang kadena ay mas nagiging epektibo ang tag team ng dalawa. At para naman sa reward ay binuhat ng binata si Kyoka sa kanagkis. Naramdaman ni Nei na merong nasa panganib kaya agad na umalis ang 7th squad para iligtas ito. Pagdating nila ay agad na pinagbabaril ang mga Shuki. Hanggang sa maubos at mailigtas ang babae pero sinikmuraan nito si Hamari. Dahil isa pala itong humanoid Shuki na nagpanggap na nasa panganib. Pinagbabaril ni Hamari ang alaga nito ngunit napakatigas. Kaya gumawa siya ng malaking baril na siyang ginamit sa halimaw. Sumugod si Coco para suntukin si Hamari ngunit nakaligtas ito. May sumugod kay Shusho na isang kakaibang Shuki. Na kahit napisat niya ay nagawa pa ring makalaban. At mula dito ay lumabas ang isa pang humanoid Shuki na inatake ang kanyang kamay. Samantala kay Kyoka naman ay may humarang na isa pang humanoid Shuki. Pinahaba nito ang buhok upang hulihin ang mga bida. Tapos inutusan si Yuki na huminto, saka hinuli ng kanyang buhok. Habang si Kyoka ay kinakalaban ng mga Shuki ngunit pagkatapos ay nawala na rin si Yuki dahil siya lang pala ang pakay ng mga ito.
Niyakap si Yuki ng isang humanoid dahil ito pala talaga ang ate niya. Naglakad sila sa labas at nakita ang hidden village na tirahan ng mga katulad nilang humanoid Shuki. Nagpakilala ang tatlo na sina Coco, Yuno, at Aoba, na naging mga half-Shuki daw dahil ginawa silang guinea pig. Dahil sa nalaman ay iminungkahi ni Yuki na humingi sila ng tulong sa Demon Defense Force ngunit naging agresibo ang mga ito dahil kalaban ang tingin nila sa nasabing samahan. Itinanong din ng binata kung paano siya nahanap ng ate niya, sagot nitong nararamdaman niya ang presensya ng kapatid. At nang makaramdam ng gutom ay binigyan siya ng mushroom ngunit nag-hallucinate sa amoy nito, kaya napagkamalan niya mga bots ang mga hinaharap ni Yuno kaya dinakma ito. At pagdating ng ate ay nakita niyang minamanyak na ng kapatid ang mga kasama, kaya humingi siya ng tawad sa ate niya. Samantala naghahanda na ang 7th Division para bawiin ang binata, at dumating din ang 6th Division Squad para tumulong. Ikinwento naman ng mga humanoid kung paano sila naging mga half-Shuki. Si Yuno daw ay isang dating modelo, ngunit isang araw ay aksidente siyang napunta sa Moto District tulad ng nangyari sa binata. Tumakbo siya at nakapunta sa puno ng peach kaya kumuha siya ng isa at kinain. Ngunit nawala sa kontrol ang kapangyarihan ng prutas kaya sumabog. At nang magising ay nasa loob na ng Yin-Yang dorm, saka nagkaroon siya ng mahabang mga kuko. Tapos nakiusap ang matanda na pahintulutan silang pag-eksperimentohan ng katawan niya upang makagawa sila ng solusyon. At dito na nagsimula ang pagiging guinea pig niya hanggang sa maging half-Shuki. Pero nagkaroon daw siya ng kakayahan na tumago sa mga bagay. Giit ng binata na kailangan itong malaman ang kinauukulan. Subalit siguradong pipigilan daw sila ng Yin-Yang dorm. Kaya balak nila itong wasakin para na rin mailigtas ang mga half-Shuki na nandoon. Dumating ang mga alaga nilang sina Kume Doji at Akura, at ang unicorn na may pangalan palang Kidomaru. Tutol ang binata sa plano nila dahil sa mga madadamay. Subalit buo ang loob ni Aoba sa kanilang gagawin. Tapos maghahanap sila ng paraan para maibalik ang dating katawan. Naramdaman ni Aoba na may paparating. Dahil ang Squad 7 at 6 pala ito para bawiin si Yuki. Nalaman ni Kyoka na nasa loob sila ng kuweba, nang may lumabas na mga Shuki ngunit kaagad na inubos ni Yachiho ang mga ito. At sa kuweba ay may lumabas na isang nilalang na nakita nilang si Coco na sakay ni Kuma na kaagad na sumuntok pero napigilan ni Sahara. Saka sila itinapon sa malayo. Tapos umalis na ang mga kasama dahil sila Shusho at Sahara ang haharap kay Coco. Pumasok sila Kyoka sa loob ng kuweba, at mula sa itaas ay dumating si Akura. Kaya nagpaiwan ng magkapatid para kalabanin ito kaya umalis na ang mga commander nila. Samantala nasa likod pala si Yuno. Kagad na nahanap ng mga commander si Yuki. At gamit ang kakayahan ni Tenka ay walang hirap nila na nakuha ang binata sa Baitakas. Nagtago ang tatlo sa isa pang kuweba, nang supsupi ni Kyoka ang daliri niya para sa reward. At maging si Tenka ay ginawa ito ng kusang loob. Kaya magkasabay siyang sinupsop ng dalawang dalaga. Ngunit nahanap sila kaagad ni Aoba at agad itong umatake pero pinigilan ng kapatid. Pinaliwanag ni Yuki na kapatid niya si Aoba, at hindi nito kasalanan na maging half-Shuki. Sa isang suntok ay napatalsik si Sahara, habang si Kuma naman ang kaharap ni Shusho. Nagpalaki si Shusho at nag-super science si Sahara, habang hindi nila alam na nanunood pala si Joryu sa malayo. Magkasama ang Azuma Sisters na lumalaban kay Akura. Sa isang iglap ay napatay ni Yachiho ang maraming sumugod na ipinagtaka din ni Yuno. Nagpalabas ng baril si Hamari subalit walang kwenta para kay Akura. Dahil nalaman na ng dalawang commander ang tunay na sitwasyon ay wawasakin daw nila ang Yin-Yang dorm. Pero walang tiwala si Aoba sa kanila. Isa pa sa kinakagalit nito ay tinuturing nilang alipin si Yuki. Ngunit giit ng binata na kagustuhan niya rin ito. Dahil hindi sila magkasundo ay tinali ni Aoba ang kapatid sa kanya tinawag si Kidomaru. Kasalukuyang nagbabakbakan sina Coco at Sahara. Tinamaan niya ito sa mukha subalit madulas siyang katawan ng half-Shuki kaya siya ang nasipa sa tiyan. Tapos kakainin sana ni Kuma ngunit nailigtas ni Shushu. Subalit napakatigas kaya hindi niya mapisa. Kaya binalibag na lang ito sa kainapakan ng napakalakas pero nakaligtas pa rin. Hindi matamaan ni Hamari si Akura, at nang umatake ay pinatigil ni Yachiho ang oras kaya nabaril ang halimaw ngunit nakaatake pa ito kaya nasira ang kanyang damit. Pero nakitang bihag na si Hamari ng kalaban. Nag-report naman si Joryo kay Shakoko na nakita niya na ang mga hinahanap nilang humanoid Shuki. Umatake si Aoba subalit nakaiwas ang dalawang commander. Inatake naman ni Kyoka ang kamay ni Kidomaru kaya nagdugo ito. Tapos nakipagharapan siya sa malaking halimaw at nagawang mapinsala ang braso nito. Nakaiwas sa black hole si Aoba, at kahit na ginamit niya ang liksi at bilis ay nakakatakas pa rin si Tenka. Kumain si Aoba ng Moto Peach at mas lumakas, saka umatake gamit ang buhok na naging mga karayom, tapos agad niyang napupuntahan kung saan mag-teleport si Tenka. Binato ni Shushu si Coco, at sinampal naman ni Kuma ang babae. Tapos sinugod pa nito si Sahara. Nakaligtas si Coco sa malaking bato, dahil wala itong
itong kwenta sa kanya dahil napapagaling ng likido niya ang anumang sugat. Kaya pinili nila sa Hara na tumakbo. Saka ibinato niya ang nagpaliit na si Shushu sa loob ng katawan ni Kuma. Tapos habang nasa loob ng katawan ay nagpalaki siya kaya nawasak ang katawan ni Kuma. At si Sahara naman ay gumamit ng ngipin ni Kuma at ginamit ang bilis para tagumpay na mapinsala si Coco. Dahil dito ay nagawang manalo ng dalawa subalit nagsimulang magpagaling si Coco at muling nabubuo ang katawan ni Kuma. Nang makita ni Yachiho na nabihag ang kapatid ay agad na pinabalik ang oras upang mapigilan itong mangyari. Napansin ito ni Yuno kaya hindi niya tinuloy ang plano. Pinahintol niya ang oras nang makita ang mga palaso na nakatutok kay Himari kaya nagawa niya itong mailigtas. Napansin ni Yachiho na ang kapatid niya ang target kaya muling ginamit ang kapangyarihan para protektahan ito. Sumugod si Yuno ngunit siya naman ang pinrotektahan ni Himari. Dahil napansin ng dalaga na kanina pa siya nililigtas ng ate niya, muling nakapagtago si Yuno kaya naisipan ni Himari na gawing baril ang buong ulo niya. Sa kanya inatake ang buong kuweba para tamaan si Yuno kung nasaan man ito. Nang makita nila ang lokasyon ni Yuno ay pinabalik ni Yachiho ang oras sa kanila inatake ang kinaroroonan ng mga kalaban kaya nanalo sa laban ang magkapatid. Samantala si Tenka ay patuloy pa rin sa pag-iwas sa mga pag-atake ni Aoba. Ngunit tinamaan ni Aoba ang alaga niya dahil notakan ni Tenka. Saka hiniwa siya ni Kyoka, ngunit kumilos ang napakabilis si Aoba subalit na-predict ni Tenka kung saan siya pupunta kaya tumama sa black hole. Ngunit nagdalawang isip siyang patayin ang ate ni Yuki kaya pinakawalan kaya siya ang tinamaan ng atake nito. At nadamay din sa pagsabog sila Kidomaru at Kyoka. Bumagsak si Tenka dahil sa ataking natanggap. Nagtaka naman si Aoba kung bakit hindi siya nito tinapos. Kaya sinabi ng dalaga na malulungkot daw kasi si Yuki. Dahil dito ay nagustuhan na ni Aoba si Tenka. Kaya pinatigil niya na si Kidomaru. Nang dumating naman ang mga kasama na natalo ng mga miyembro ng dalawang commander. Tapos biglang yumanig dahil sa mga 8 Thunder Gods na sina Joryu at Shikoku. Pagbaba ng dalawa ay nagkaroon ng paglindol. At agad na nakuha ng mga ito ang mga kaibigan ni Aoba. Sinabi ni Shikoku na sila daw ang mga Diyos ng mga Shuki. At ang layunin nila ay ang ubusin ng mga tao sa mundo. Sa isang yapak ni Joryo ay tila nagkaroon ng kalamidad. Tapos inatake ni Kidomaru si Aoba kaya ginamit niya ang kanyang buhok ngunit nakatakas ito, saka siya dinurog pababa sa lupa. Giit ni Shikoku na binalik niya daw ang original na instinct ni Kidomaru kaya nagawa na rin itong mag-transform. Sa kanya ito inutusan na tapusin ng sino mang makita. Sumugod ang halimaw ngunit dumating naman sila Yuki. Tapos sinuntok ito sa tiyan at nagawang mapatalsik. Pinagtulungan nila Yuki at Kyoka si Kidomaru pero napakatigas ng armor nito. Umalis na si Joryo ngunit nagpaiwan pa si Shikoku para manood. Patuloy ang bakbakan ng dalawa nang magawa ni Yuki na mabasag ang mga daliri nito. Kalaunan ay nasira niya rin ang kaliwang kamay kaya napilitan na naman itong mag-transform sa ikatlong anyo na tila naging isang pulang bayawak. Mabilis itong sumugod kaya napatalsik sila Yuki. Dahil nasa likod ang mga kasamahan ay pinilit niyang pigilan ang pagsugod ni Kidomaru at nagawa pang mabasag ang sungay nito kaya napahanga si Shikoku. Tapos tuluyang pinutol ni Kyoka ang sungay at tinanggalan ng isang kamay. Saka binalutan ito ni Yuki ng mga kadena kaya malayang nagamit ni Kyoka ang natutunan niyang teknik na siyang tuluyang tumapos sa halimaw. Pagkatapos ng laban ay umalis na si Shikoku. At pinagdiwang naman ni Kyoka ang pagpaslang sa halimaw na sumira sa bayan niyang kinalakihan. Gamit ang powers ni Tenka ay inuwi niya ang mga kasama pero agad din itong bumalik. Gustong iligtas ni Aoba ang mga kaibigan niya. At nais naman ng dalawang commander na tulungan siya sa gagawin. Pero tumanggi si Aoba dahil hindi daw mapagkakatiwalaan ang buong organisasyon. Dahil ayaw niyang malaman ng mga higher-ups ang lokasyon ng iba pang mga half-shuki. Naisip ni Kyoka na baka may kinalaman nga ang Supreme Commander kaya nagpasya na lang silang mag-imbestiga ni Tenka. Pag-uwi ay ibinigay ni Kyoka ang reward niya sa binata, subalit ni wrestling niya lang ito sa kama, tapos hinedlock pa para daw madisiplina. Pagkatapos ay magkatabi silang natulog. Samantala sila Coco at Yuno ay gagawin palang pagkain ng halimaw na inaalagaan ng mga ito. Pagkatapos sa mga napagdaanan ay nagkaroon ng salo-salo ang 6th at 7th squad. Tinitignan ni Yuki ang memento na binigay ng ate niya kaya naalala ang mga nangyari bago sila umuwi, kung saan nagpasya si Kyoka na maging Supreme Commander upang maisaayos ang mga batas at maprotektahan ng mga kaibigan ni Aoba. At bago sila umalis ay niyakap siya ng ate at ibinigay ang memento para sa kanya. At bago sila maghiwalay ay nangako si Yuki na tutulungan ng ate niya. Dahil dito ay mas tumibay pa ang dahilan niya para maging bayani. Nang magising ay nakapatong pala sa kanya si Tenka. Ngunit dumating si Kyoka kaya nakita na naman silang magkapatong. Kaya napilitang umalis si Tenka. Ngunit dahil dito ay mapaparusahan na naman ang binata. Pagkatapos ay sama-sama silang nagpatrol sa kakinalaban ng napakaraming mga shuki na walang tigil na naglalabasan sa Mato District. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.